Pagpapatuloy ng ating mga balita, sa ikapitong linggo ngayong taon, nagpatupad ng oil price increase ang mga kumpanya ng langis sa bansa. Alas 6 kaninang umaga, ang presyo ng diesel ay tumaas ng 1 peso and 20 centavos kada litro, habang ang gasolina naman ay nagdagdag ng 60 centavos bawat litro. Idinahilan ng Department of Energy ang kaguluhang nangyayari sa Middle East bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyohan ng petroleum products sa mundo. Pinatotohanan naman ng mga dating kasapi ng Philippine Marines na nagsilbing security personnel ni dating Congressman Zaldico ang mga sinabi ni dating Marine Sergeant Orly Guteza. Sa isang news conference, sinabi ng mga ito na bahagi sila ng delivery boys ng mga pera mula kay Zaldico patungo sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos. Sinabi din nila na naghatid sila ng pera kay dating Senador Antonio Trillanes para gastusan ang mga investigador ng ICC na nagsagawa ng investigasyon sa bansa laban kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa mga dating Marines, inutusan sila ni Ko na magpapalit ng 2 maletang naglalaman ng 56 million pesos bawat isa para mabuo ang 2 million pesos o bilang pagtutuwid para mabuo ang 2 million US dollars na ibinigay kay Trillanes. Noong narito sa bansa ang mga investigador ng ICC, si Trillanes ang nagbayad ng kanilang accommodation, pagkain, sasakyan at iba pang mga gastusin ng mga dayuhan. Nangyari ito noong December 2023. Sinabi nila na kaya ang ingay-ingay ni Trillanes bago ang eleksyon dahil may natanggap siyang maletang pera mula kay Zaldico. Agad namang tinanggi ni Trillanes na tumanggap siya ng $2 million mula kay Zaldico at nangakong hahabulin niya ang mga nag-aakusa sa kanya. Nangako rin si Trillanes na magsasampa siya ng cyber libel charges laban sa mga dating Marines at kay Attorney Levy Baligod na nagpakalat ng mga alegasyon sa social media. Sa isang post sa X, sinabi ni Trillanes na ito ay isang pagtatangka na siraan ang patuloy na paglilitis ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Ilan sa mga kilalang personalidad sa Kongreso na tumanggap ng male-maletang pera at ingay noon laban sa pamilyang Duterte ay sina Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, Senate President Tito Soto, dating Congressman Ace Barbers, dating Congressman Stella Kimbo, dating Congressman Dan Fernandez, Congressman Leila de Lima, Senator Erwin Tulfo, COMELEC Chairman George Garcia, Congressman Benny Abante at Congressman Sandro Marcos. May ilang mga media personnel din ang kilalang TV networks ang nasa listahan ng mga tumanggap batay sa joint affidavit ng mga dating Marines. Lumabas din sa affidavit ang pangalan ng mga senador at kongresista na pro-Marcos at anti-Duterte. Ginamit na pangsuhol sa kanila ay pera ng mga mamamayang Pilipino mula sa kaban ng bayan.